So bago tayo dumako sa ating bagong paksang tatalakayin ay meron pa ba kayong naaalala sa ating tinalakay noong nakarang araw? Tama. Kung ganon ay dumako na tayo sa ating bagong paksang tatalakayin, ang mga pangkat etniko sa Asya. So alam naman natin na ang Asya ay ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo. At ang tawag sa mga taong nanirahan sa Asya ay ang mga Asyano. Nakilala sila batay sa kabansang at kanilang pinagmulan. So, nakilala rin ang Asyano batay sa etolingwistiko na at atin o kanilang kinabibilangan. So, ang tawag sa mga sa Pilipinas ay ang mga Pilipino, sa Japan naman ay ang Japanese, at sa Vietnam naman ay ang mga Vietnamese. So, pangkat etnolinguistiko, tumutukoy sa pangkat ng mga tao sa isang bansa na may magkakaparehong wika, kultura, at etnisidad. So, nandito ang mga iba't ibang tao. So, kalimitan ng isang bansa ay binubuo ng iba't ibang pangkat etnolinguistiko kagaya ng sa Pilipinas. So, ilan nga ba ang pangkat etnolinguistiko sa bansa? Ang Pilipinas daw ay may pinaninirahan ng mahigit 175 na etnolinguistiko. So, ang pagkakaroon ng iba't ibang pangkat etnolinguistiko sa Asya ang isa sa mahalagang katangian ng mga Asyano. So, kung makikita natin dito sa larawan, nandyan ang mga pangkat etnolinguistiko sa Pilipinas. Nandyan ang Kapampangan, Ilocano, Ivatan, Pangasinan, Tagalog, Bicolano at iba pa. So, batayan ng pagpangkat ng tao sa Asya. So, nandyan ang wika at ang kanilang etnisidad. So, kahalagahan ng wika. Batayan ng pagpapangkat ng tao. Ginagamit sa pagkikipagtalastasan sa kanilang kapwa. Nakakapagpahayag ang tao ng kanyang damdamin. Napapaunlad ng tao ang kanyang sarili at kapwa sa pamamagitan ng pagkikipag-usap. So, kategorya ng wika. Nandiyan ang non-tonal o ang non-tonal. Tonal or non-tonal. Nagbabago ang tonal. Nagbabago ang kahulugan ng salita at pangungusap batay sa tono ng pagbigkas. Sa non-tonal naman ay tinatawag din ito bilang stress. Ang pagbabago sa tono ng salita at pangungusap ay hindi nagpapabago sa kahulugan ng salita at pangungusap nito. So, meron tayo ditong mga halimbawa. Ang non-tonal ay halimbawa nito ay ang Chinese, Burmese at Vietnamese. Samantalang sa non-tonal naman ay ang Cham at Khmer at Cambodia. So, next ay ang wika, pangunahing batayan sa paghubog ng kultura ng mga pangkat etno-linguistiko. Nagsisilbing pagkakakilanlan ng bawat pangkat. So, kung nais mong suriin ang kultura at kasaysayan ng isang lahi, kinakailangan pag-aralan mo ang mga wika nito. Kultura, pinagsama-samang kaisipan, tradisyon o kaugalian ng grupo ng tao. Tinatawag din itong the way of life o paraan ng pamumuhay ng mga tao. So, wika. Ito ang nagbubuklod sa tao upang manatiling nagkakaisa at nagpapahalaga sa kanilang kultura. So, mahalaga ang papel na ginagampanan ng pamahalaan ng bawat bansa upang isulong ang pagkakaroon ng isang wika sa kanilang bansa. Etnisidad. Ano nga ba ang etnisidad? Isa pang batayan ng pagpapangkat ng tao ay ang etnisidad. Tumutukoy sa pinanggalingan ng isang tao o pinagmulan ng pangkat, mistulang kamag-anakan. Kapag ang isang tao ay kinilala ng isang pangkat etnolinguistiko bilang kasapi
Dahil sa pagkakapareho ng kanilang pinagmulan, ituturing nila ito sa isang pinakamalayong kamag-anak nila. Ang pagkakapare-pareho ng wika at etnisidad ang nagiging batayan ng pagpapangkat ng mga tao. So, ang pagkakaroon ng iba't ibang pangkat etnolinguistiko sa Asya ang dahilan ng pagkakaroon natin ng mayamang kultura sa mga rehiyon natin. So, pangkat etnolinguistiko sa Asya. Matatagpuan sa bawat rehiyon sa Asya ang iba't ibang pangkat etnolinguistiko. So, sa Timog Asya, nandyan ang Austro-Asiatic, Dravidian, Indo-Aryan. Hilagang Asya naman ay Oral at Altaic, Paleo-Siberian at Eskimo. Sa Hilagang Asya naman, dito matatagpuan ang iba't ibang pangkat ng tao dahil sa kanyang estratehikong lokasyon. Sa Hilagang Asya, nandyan ang Turk, Afghan at Kurd, Persian, Heti at Assyrian, Jew, Armenian at Arab. Austro-Asiatic, ito ang wika ng mga Pilipino at Indonesian. Nandyan ang Filipino at Indonesian. So, sa Silangang Asya naman ay Sino-Tiberian, Indo-Aryan at mga Hapones. Maaari ding kilalanin ang mga pangkat etniko batay sa kanilang panirahan. So, Uplander, taong naninirahan sa mataas na lugar o kabundukan. So, Mangyan, dumagat sa Pilipinas. Karen, Hmong sa Thailand. Lowlander, taong nanirahan sa kapatagan at baybay dagat. Nandyan ang Laos PDR sa ethnic Lao, Vietnam, Kin at Vet. So, karaniwan ang mga pangkat etniko na nasa kapatagan ang may mas marami ang bilang. Sila ay may maunlad na pamumuhay. Dito nakasentro ang pamahalaan, edukasyon, komersyo at iba pa. So, ang mga naninirahan sa kabundukan ay pakaunti ang bilang. Sinisikap nilang mapanatili ang kanilang kultura sa kabila ng kakapusan sa mga pangunahing pangangailangan at hamon ng makabagong panahon. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng wika, etnisidad at kultura, ang dapat manaig sa bawat Asyano ay ang pagkakaisa natin.